So magandang araw sa inyong mga tropa. Ang trabaho natin ngayong araw is ipagpapatuloy namin yung trabaho namin from last week. Kasi naglilinis na kami ng ballast tank. And fina-flush out namin dahan-dahan yung excessive, yung sobra-sobrang putik sa ilalim ng ballast tank. So, saan ba ang ballast tank? Ang ballast tank ay nasa gilid ng barko. Ang ballast tank ay may kanya-kanyang location. Starboard side, kanan, port side, kaliwa, forepeak, unahan, afterpeak, yung hulihan ng barko. Kapag hinati natin sa gitna ang barko para makita natin ang kanyang superstructure, yung dalawang arrow na red, yan po yung aming cargo tanks. And then sa kaliwa naman, yung port side na tinatawag, dyan po yung aming ballast tank. Sa drawing na yan, makikita nyo sa right side, yung arrow ng ballast tank, dyan po kami papasok para linisin yung putik sa ilalim na naiiwan kapag ang tubig ng ballast ay dinischarge na po. So, ang ballast tank din ang nagsisilbing stabilizer ng barko, and pangalawa, kapag nagkaroon po ng collision or nabangga po kami ng ibang barko or bumangga po kami at nabutas po ang ballast tank, ang cargo tank ay hindi po basta-basta madadamage or hindi kami magkakaroon basta ng oil spill. Starboard means kanan and port side kaliwa. So from 1 to 6, 1 to 6 na ballast tank yan. Nasa 1 starboard kami sa unahan. So doon kami papasok. Pero ang manhole niyan parang ganun. Hindi nyo lang masyadong makita. Ayan Ayan, i-zoom natin. Ayan siya, kita niyan, yung manhole na yan. Diyan kami papasok mamaya. So, itatry ko siyang i-document sa loob, although gas spray naman yan sa loob. Naka gas spray na yan. So, yan yung papasukin namin mamaya. Maglilinis kami sa baba. Abangan nyo yan. Bibihis na ako ng pantrabaho kasi 7:30 na. Gagamitin natin coverall ngayon yung maraming pintura, yung marumi, yung pang Armageddon. Naka-doble na ako kasi nga malamig na ngayon. Medyo mataas na yung tinatakbo namin. Nasa northern hemisphere na rin kasi kami. Medyo malamig na. Kaya kailangan may panlamig ka. Doble yung damit mo. And then meron akong 3 ilaw. Yan. Ito yung ilaw ko sa helmet, sa tangke. Itong isang ilaw, yung extra ko, in case na masira to or malobat siya, meron pa akong isa. No? Yan, kita nyo? So, meron pa akong isang ilaw. And ready na rin natin yung ating helmet. Actually, ngayon ko lang gagawin tong video na to, no? Kasi hindi ko sure kung makakakuha pa ako nito. Kasi nga, sabi ko nga doon sa previous vlog ko, meron akong mga videos. Marami akong videos dati sa cellphone, pero hindi ko siya na-save. Hindi ko siya na-document. And I want to try to document it para ma-educate ko rin yung mga nanonood sa akin, especially yung mga planong maging marino in the future. Ma-document ko yung trabaho namin regarding sa ballast tank. Yan. So, meron na tayong ilaw. Yan. Then meron tayong extra in case of emergency. Kumbaga sa personal finance, ito yung sahod mo, ito yung emergency fund mo, tandaan niyo. So ito na yung gloves ko, yung pinaggamitan namin nun.
Normally ito yung ginagamit ko for mooring. Kita nyo naman yung pang day work. Pero sa ballast tank kasi kapag bumaba kayo, yung mga hagdan doon, some of them may mga putik tsaka madulas kasi may tubig siya, no, basa, kumbaga may moisture. So ang ginagamit kong gloves kapag bumababa is this one, kasi meron siyang parang rubber at saka mas fitted siya dun sa ano nyo. So pinatuyo ko lang siya sa may blower, kasi may mga area kasi na may blower dito, doon ko siya tinatapat, pinapatuyo. So yan. Kapag basa na naman siya mamaya, patutuyuin ko siya. Marami akong gloves sa barko kasi matipid ako sa gloves. Binibigyan kami ng gloves from time to time. Pero yung gloves ko, ginagawa ko, yung iba tinatapon na nila to. Ako, pinapatuyo ko pa hanggat wala pang butas yan dito. Kapag may butas-butas na, tinatapon ko na siya kasi unsafe na siya, kasi pwedeng karoon ng sugat yung kamay mo pag nagtatrabaho. So ang ginagawa ko, hanggat wala pa siyang butas, yan, pwede pang gamitin yan. So, kita nyo naman, ba? Yan. Oh, ba? Ready to fight na tayo, men. Okay, ready to fight na tayo ngayong araw. So maghahanap buhay ulit tayo para makapag-produce tayo ng pera. Ngayon, kapag nakapag-produce tayo ng pera at may pera tayo, mabibili natin yung gusto natin, magagawa natin yung gusto natin. Halos lahat ng bagay na gusto nating gawin, may mga bagay na kailangan ng pera. So para magawa niyo yun, katulad yan, gusto nyong mamasyal, gusto nyong kumain ng masarap na pagkain, gusto nyong bumili ng bagay na to or yung gadget na to or whatever, para magawa nyo yun, para magkaroon kayo nun, kailangan nyong magtrabaho or any way para mag-produce kayo ng pera. Either magtrabaho ka or magnegosyo ka or mag-invest ka, basta sa malinis na paraan at marangal na paraan, para pag nagkapera ka, mabibili mo yung gusto mo. So abangan nyo ako mamaya pagbaba ako sa balas. So binuksan na yung balas dito sa port side at diyan kami ngayon bababa. So guys, tinry kong kumuha ng video. Ngayon, nakikita niyo yan, galing sa taas. Yan yung balas tank. Yan yung tinuro kanina umaga. Ngayon bababa tayo dito. Yan. Yan, kita niya. Yan tayo bababa mamaya. Ayan o. So, mga tropa. So, bababa na tayo. Sige, Banat. Banat. Let's go. Lakasan. Yan ang bababayin namin. Kasi magwawashing kami sa baba, men. Ganyan kalalim yan, men. Ayos talaga. Ito yung pababa. So nakababa na yung iba nating tropa, and nandito ako, standby pa ako sa taas kasi nakaabang ako sa pagbaba ng mga fire hose na ginagamit namin pang washing sa ballast tank. After maibaba ang fire hose, ang ginagawa ko naman ngayon ay tinatalian ko yung aming mga rubber squeegee na ibababa doon sa ilalim para habang nagwa-washing yung iba, ang ibang tropa naman ay magtutulak ng mga putik from one compartment to another para mas mabilis naming matulak yung putik papunta doon sa eductor. Makikita nyo rin sa video na to kung ano ang itsura ng eductor sa ballast tank. Then habang binababa ko yung hose, i-share ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin sa baba. Nilalatag muna namin yan, yung mga hose,
And then, i-distribute namin yan doon sa area na kung saan kami magwa-washing. Once na ready na yung hose, itatawag namin yan sa taas para buksan na yung fire pump or yung seawater na ginagamit namin pantulak at pandissolve ng putik. So, nagsisimula na mag-washing ang mga tropa. Yung iba, nagwa-washing. Yung iba naman, nag-a-assist. Kung mapansin nyo, simula sa taas hanggang sa baba, yan, dyan kami bumaba, yan yung pinakahagdan sa gilid. And then makikita nyo yung mga putik na binabasag or yan tinutunaw para mag-dissolve at mag-gravity pababa doon sa may suction area na tinatawag naming eductor. Ayan, makikita nyo yung mga putik na dinidissolve namin. May mga putik minsan na mga matitigas dahil sa tagal na nandyan siya sa balas at hindi siya kayang tunawin basta-basta. Kaya ang ginagawa namin, tinutulak na lang namin siya ng squeegee para makatulong. Ito naman, binabasag yung sa gilid na putik kasi matigas at marami yan. Ito naman ginagawa ko, hindi ko alam kung tumutulong ba ako sa mga kasama ko o naglalaro lamang ako. Pero isa to sa mga ginagawa ko habang wala pang tubig dun sa area. Ang ginagawa ko dito para maitulak ko paatras yung putik, pinuputol ko siya dahan-dahan. Hindi ko kasi siya matutulak ng isang buo kasi masisira yung squeegee natin. Kaya ang ginagawa ko, pinuputol ko siya ng maliliit para madali ko siyang maitulak. And then, i-chop ko siya ng maliliit para pag binasag na siya ng tubig, madali na siyang maghahati-hati or madudurog. Naalala ko tuloy yung ginagawa ko sa camping pag nagluluto ako ng tokwa. So, once na ang tubig ay nandyan na at winawashingan na yan, binabasag yan hanggang sa ma-dissolve, hanggang pumunta sa susunod na section. Para sa mga first timer na sasakay ng barko at papasok sa ballast tank, yan yung tinatawag na anode. So, yung anode, ano ba yung anode? Hindi ko sasabihin. Mag-research kayo sa Google. So, yung tinuturo ko sa taas, yan yung tinatawag naming sounding pipe ng ballast. So, simula sa taas hanggang sa pinakababa, sa bottom, makikita nyo dyan nyo susukatin ang natitirang tubig ng ballast after mag-discharge. Isa sa mga chinecheck ni Chipmate sa ballast tank ay yung mga damages ng mga metal frame sa loob. Makalipas ang ilang oras, makikita nyo na nakapaglinis na kami ng ibang area at wala na siyang masyadong putik. Umagos na yung putik na yon papunta dun sa may suction area na tinatawag naming eductor. So ano nga ba ang eductor? Kapag first time yung bumaba ng ballast at bumaba kayo doon, maaring isa sa tangke ng inyong ballast tank, may makikita kayong ganyang pipe or yung parang tubo na yan. Ngayon, yan yung tinatawag nating eductor. So, ano nga ba ang eductor? So, meron akong pangalawang picture dito. Ito din ang isa sa itsura ng eductor na bago pa lang siya and then ikakabit pa lang. So, paano siya tumatakbo? No? Sabi sa Google, ang eductor daw, ang working principle niya is Bernoulli's principle, no? So, kapag tumakbo na yung eductor at paano siya nakakasaksyon ng tubig sa pamamagitan ng eductor, yun yung tinatawag nilang Bernoulli's principle. Pero dahil hindi tayo ganun katalino, ipapakita ko sa inyo, i-explain ko siya sa inyo sa another picture. Pag nakita nyo tong inlet na yan, si Chipmate, sasabihan kayo, guys, pasara ng anchor wash. Pag sarado na ang anchor wash at bukas na ang fire pump, tumatakbo na yung tubig, nagsusupply na siya ng seawater sa deck at sarado ang anchor wash, saan siya pupunta? Pabubuksan ni Chipmate sa inyo ang eductor valve. Yung eductor valve is parang kapareha siya ng kulay ng fire line. So, yung fire line is connected doon sa eductor. And then, pagbukas niya ng eductor valve, yung seawater pupunta dyan sa inlet na yan, yung arrow na yan. Sa taas, nandoon yung inyong eductor valve.
Yung seawater pupunta dyan sa baba na yan and then tatakbo dito pa kanan. Yung discharge. Yung discharge na to, yan yung overboard. Yan yung napupunta, yung tumatapon na tubig sa starboard or sa port side pag nagdi-discharge ng ballast. Ngayon, yung kulay itim na yan, yan yung ating eductor. No? Yan yung eductor natin. And kung mapapansin nyo, yung ilalim, yan yung suction. Kung mapapansin nyo tong parang dot, kulay dot na itim na yan, let's say yan yung putik na dinurog namin at tinubigan namin. Ngayon, yan yung sinasuction niya. Sa eductor na yan, yung kulay itim na yan, yung ilalim na suction, nakakonekta yung pipe na yan doon sa different parts ng ballast na kung saan doon siya nag-suction. Kaya kung mapapansin nyo doon sa earlier video, makikita nyo na sabi ko doon, ito yung ating ballast suction via eductor. So, yung suction na yan, yun mismo yung nagsasuction. So, kapag tumakbo yung seawater dito sa inlet at pumunta siya sa discharge, yun yung sinasabi nilang Bernoulli's effect. And then kung mapapansin nyo dito sa picture na to, pag binuksan natin siya, yung kulay dilaw na yan, yan yung tubig ng seawater. And then, kaya siya parang hugis cone kasi meron siyang disenyo, meron siyang design, yung eductor na yan, disenyo siya para mag-suction siya. To make it short, para hindi tayo mahirapang ma-analyze kung paano siya nagwo-work, na yung sinasabi nga nilang Bernoulli's effect, Bernoulli's principle, kumbaga parang humigop ka ng soft drinks na meron kang straw. Yun yung suction. Hinihigop mo siya. Pag hinigop mo siya, umaangat ngayon. Dahil kapag dumaan na yung pressure, malakas na yung pressure at naipit yung pressure daw dito, ay magkakaroon siya ng negative effect at nagkakaroon siya ng negative suction. Kaya hihigupin niya. Ngayon, saan napupunta? Sumasama siya dito sa discharge. So, bakit ko siya i-share sa inyo? Kasi marami na ako nakasama sa barko before na nung OS pa ako, nagtatanong ako sa kanila, paano ba nasa-suction siya? Meron kasi meron yang eductor. Pero most of my colleagues before, sasabihin lang nila sa akin, ay eductor yan. Pero wala sa akin nakapag-explain exactly paano tumatakbo ang eductor at paano siya nagwo-work. Ano ba yung theory niya behind eductor. So I hope meron kayong natutunan dito sa shinare ko regarding sa eductor. Mapapakinabangan nyo to kapag nakasakay na kayong barko at sa deck kayo magtatrabaho. Galing ha? Nakakapagod magsalita. Tara, break time muna. Makalipas ang 2 oras, lumitaw na ang Naruto ng Southern Leyte. Ayos lang? Ayos. Yan na. Nakit na rin sila dun. Yan na. Hindi ko kasi makuhaan na ako yung bumakit. Kaya si partner na lang ang kinuhaan ko. Round 1. Tapos na. Patuloy kami nag-washing and patuloy na nagtutulungan ng bawat isa para matapos namin ang dapat namin gawin for today. And then makikita nyo patuloy din binabasag yung mga putik na buo para patuloy na umagos papunta doon sa eductor. And then eto na yung partner ko na si partner Baste.
Sabi ko, partner, bibidyohan kita. Ayusin mo yung mga galawan mo, ha. Ay, kailangan may tulak. So, ito yung pinaka... Nalimutan ko nga palang sabihin na kapag nag-start kayo mag-washing ng ballast tank, mostly ang ginagawa namin, we divide into two teams. Yung isa, nando sa baba, siya yung nagbubulabog ng putik doon para pagdating namin dito sa first, second, and third deck ng ballast, ay yung mga naiiwang putik na tuyo na, yan muna yung binabagsak namin simula sa taas hanggang dito sa pinaka-bottom. And then, yung isang grupo naman ay yung gumagawa ng daan para papuntahin yung mga umaagos na putik na natunaw na putik na papunta dun sa eductor. And then, mapapansin nyo naman tong gilid na to. Kapag nakita nyo yung gilid na yan, nandito na kayo sa parte ng gilid ng barko. Yan, yung pinakagilid na yan na may parang pabilog yung gilid. Nasa gilid na kayo mismo ng barko. Nasa bottom na kayo ng gilid ng barko. And then makikita nyo, yung area na yan, dyan mostly talagang naiipon yung putik. Kaya mapapansin nyo, ang dami niyan. No? And then meron akong isang naispatan dito na bulb. Hindi ko lang sure kung ano to, pero yun ang itatanong ko kay Pampi kung ano tong bulb na to. Tatanong natin yan bukas. And then, kapag ka naiipon na yung putik at walang madaanan, hindi makaagos ang tubig, mostly ang ginagawa ko, nilalagyan ko muna siya ng kanal. Ginagamitan ko siya ng squeegee para makadaan yung tubig at makaagos dahan-dahan. Dahil kahit anong washing mo, kung hindi mo siya lalagyan ng kanal para umagos, may ipon yung putik. And then shoutout nga pala sa Jaguar Electronics dahil dito tinetest ko yung battery na nabili ko from Jaguar Electronics. Shoutout pala sa inyo. And tinetest ko nga dito yung ilaw, yung headlight ko na ginagamit. Mostly kasi kung mapapansin nyo sa camping, pag nasa camp ako, ito yung ginagamit ko mostly. And then ito rin yung ginagamit ko sa trabaho. No? So yan, nakikita nyo naman, no? Ang linaw niyan. Oh, di ba? So, 3 days later. Hindi ko alam kung nakikita niyo ako pero natapos na kami, may drill pa raw. So, mapapansin nyo, meron na kami mga nalinisan dito. And kita-kits na lang uli bukas. Pagod na akong mag-edit ng vlog na to.